Hello, what's up guys? Welcome back to Good Book Production. I'm here with Plan Motive, giving you guys another reaction video. And this time, we'll talk about K-Ram versus Kenzer sa Isabuhay 2025 from Flip Top. Like muna natin yan guys. Shoutout nga pala kay K-Ram, shoutout kay Kenzer, at shoutout nga pala kay Sir Enigma sa lahat ng Flip Top staff na bumubuo nito. At maraming salamat sa mga dito pala nakantabay, subaybay at nakatambay sa atin at walang sawa na sumusuporta. Hopefully, nag-enjoy kayo dyan at nababawasan yung pagkabagot ninyo dahil sa napapanood ninyong video. At ginagawa natin lahat ng mga kaya natin para makapaglabas tayo ng makapaglabas. Susubukan ko ng ganitong bala kong gawin. Para hindi na kayo masyado nagre-request, i-re-react ko na lahat ng mga hindi ko pa napapanood na flip-top battle. So, para hindi, hahanapin nyo na lang. So, yun na lang talaga yung gagawin ko. Pero, ipaprioritize na lang natin yung mga request. Pero habang wala pang masyadong request at habang, para makahabol tayo kasi, pangit din na parang kada reaction ko, meron pa pala akong hindi nare-react. So, yun pala. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Kung bago lang kayo rito sa channel natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin, at kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na para ma-recommend sa iba. Nandito ako para mag-react lang. Wala akong galit sa mga artist na mga pinapa-react ninyo. Andito lang talaga ako para mag-react. At kung may masabi man akong hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Pero bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, mga music producer in California, mga audio engineer at the same time, ang master hypnotherapist, sama na NLP, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description, nandun yung personal na channel ko kung gusto nyo marinig, kumanta o mag-rap. Sa June 30, lalabas na pala yung pinakabago kong kanta, Kung Di Ka Para Sa Akin. Pwede nyo nang stream yan sa Spotify, all streaming platform. Hopefully, masuportahan ninyo ako guys. Sa description, nandun yung personal channel ko. Check nyo lang ako guys. Hopefully, tapusin nyo rin yung video. Let's get to it. Flip Top K-Ram versus Kenzer mula sa Isabuhay 2025. Let's get to it. Kape tayo guys. Good morning. Guys, ito pa rin mag-live. Syempre kinakabahan kasi Isabuhay parang malaking opportunity to para sa, lalo na sa akin, sa battle rap career ko. Thankful talaga ako nakasama ko sa lineup na to. Syempre kahit hindi naman talaga gusto ni boss na mapasali ako dito sa lineup na to. Gusto niya lang ako pandagdag lang. Nasabi niya na nga doon sa interview niya eh. Wala, kinapos ng isa, nakita niya ako. Para sa akin, mas mahirap sa akin mag-joke kasi pogi ako eh. Tapos siya pangit, kaya mas easy sa kanya mag-joke. So, yeah. Sa akin, sa tingin ko sa gagawin niya, magpapaulan siya ng mga jokes eh. Kasi ako, sa totoo lang, hindi naman talaga ako naghanda eh. Pero gusto ko pa rin maging classic tong battle na to. Mag-freestyle ako mamaya. Malakas rin si K-Ram Pumunto, malakas yung stage presence, lalo na yung yung Bagay-Ilonggo accent niya, tapos yung mga anong tawag doon, parang mga moves niya. Okay din yung okay din siya bumatel, okay din yung stage presence niya. Okay din yung mga napipili niyang humor o yung jokes na napipili niya. Magaganda rin yung sigurado ako million views to eh. Kaya syempre dapat malupit ako sa first million views na battle ko. Pero ngayon syempre nung nakalaban ko si Kenzer, naisip ko na lang, sige pwede na to. Lahat ng choice andyan na yan, gagawin ko. Mag-inarte ako, wala nang gagawin si boss, tanggalin pa ako nun. Shoutout sa'yo, salamat na nakabattle kita. So yeah, pero sana maging classic yung battle natin. Naghanda ako ng todo. Sana maging masaya yung crowd sa inanda ko. At sana 100% ka din. At sana yung mapasaya natin lahat ng taong nanonood ngayon. Yun, good luck sa ating dalawa. Alam ko naghanda ka. Ako, hindi ko sure. Medyo lang. Kaya, bigay mo yung best mo. Kasi pag di mo binigay yung best mo, hindi ko rin siya ibibigay sa'yo. Maniwala ka sa akin. Babala yun, babala. Flip Top, second side 14, nandito pa rin. Petro 10, Pasig, batong laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. At syempre, sa buong Flip Top staff. Flip Top magigay para sa parating natin laban.
Black Manila, shoutouts sa kanila palagi. Real Jokes Floating, di lang natin kasama ngayon, pero shoutouts palagi sa kanila. At sa kanan ko, Tacloban, represent para sa inyo. Pag-ihay tayo lahat para kay Cancer. Carlos Chariot, Unhinged, Black Box, RX Panda, Lance Nad, Zero MB, Barabiliran, Vince Ivan Ragay, Killions. Yun, shoutouts palagi, RX Panda, Black Manila, mga bagong sa inyo, silipin niyo yan. At sa kaliwa naman, Smoky Mountain represent para sa inyo. Pag-ihay tayo lahat para kay Kayla. Galing ako ng Cavite at Leyte, mga boss ha. Shoutout nga pala kay Madam Merlin Chow, Chillionaire, Meet and Chill, OGL Nero, Russell Campania, mamaya na iba. Let's go. Shoutouts Meet and Chill, pero para kay Mot lang. Shoutouts din, syempre, Flip Top Staff, nandito. Kanina pang alauna ng madaling araw para mag-setup para sa inyo. Shoutouts kay Boss T, shoutouts kay CJ, happy birthday nga pala kay CJ. At nanalo ng coin toss, si Kayram, pili niya mauna. Si Cancer, 2 minuto dapat, 5 ang urado natin, isa buhay. 2025, second side 14, unang banat. Cancer. Yo, check! Yo, last year, napasali ng 2x2. Kaso laglag agad. Kaya marami nagsabi na team namin ni Mimac ay weak. Pero ngayong taon, pinag-isabuhay. Binigyan ng pagkakataon ang boss natin na si Arik. Oo, Kiram yung kalaban. Pero wag niyong iisipin na matatalo ako dito, matik, lalo't nakafocus ako sa punches ngayon, wala akong sidekick. Flip top game! Ikaw ba si Young G? Ang kilalang kahit sino na lang pinagchuchucho pa sa eksena. Mot, 3GS, XB, Phoebus at Enigma. Kung di ka chupaero, malamang di pa rin matunog yung pangalan mo sa liga. Na-misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Na-misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Kasi, na-misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Nabuli si Cancer kasi naghihintay siya ng crowd reaction dun eh. Sa bagay na yun. Kasi sa tingin niya, yun yung pinaka-highlights ng punchline niya, which is, understandable. So, nung hindi siya nakakuha ng reaction, nag-doubt siya sa sarili niyang kakayanan. So, understandable yun mula kay Cancer. Ay na-misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng sa gera. Puta. Na-misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Na-misinterpret mo ata, kuya, Wala na. sa sikreto ng eksperto sa gera. Isama ang sikreto ng eksperto sa gera. Na-misinterpret mo ata, kuya, Time. Unang banat, pagkain ka natin si Kayram. Putang ina mo! Wala ka na sabi na misinterpret mo lahat! Gago ka? Lahat na pinanggalingan mo, magaganyan ka dito? Yaka. Pansin nyo ba, mga men? Na sa tuwing nakikita ako nito ni Boss Arik, gusto niya ako lagi gulpihin. Bilis ka nga muna. Ikaw ba, boss? Talaga bang papalag ka? Look lang! Hindi, lapit na oh. Pero pasalamat ako sa'yo, boss, kasi alam ko magmamigrate ka na pa Denver. Pero bakit naman ganon? Unang laban ko ng taon, binigyan mo ako ng Tarzan! Pati na lang ikaw, boss! Para matapos na lahat to! Ano? Kaya opisyal din kitang hinahabol sa mga ginagawa mo sa akin! Gawin nyo nga sa ahon, maglaban kayo ni Boss P. Gago talaga to si Kero. Tagalin na nga yan sa flip top. Sakpan, Jay!
Punta tayo sa'yo. Natatakot ako para sa mga sabihin ni Kera. Natatakot ako. Ako'y nahihiya. Natatakot. Baka may madala siya rito. May masabi siya hindi maganda. Gag. Napanood ko yung laban mo sa 1 minutes. At round 1 pa lang, nasabi ko ng tang-ina, gera to. Alam mo kung anong napansin ko sa laban nyo, tol? Ang dumi ng tenga mo! Gago ka. Lalaban ka sa flip top, may yema ka sa tenga. Engot ka ba, bro? Mas madalas pa nga ata mag-cotton buds yung ebot ko sa'yo. Unang sana niya sa flip top, mala 6 straight yung kanyang stilong nadampot. So, ano bansag dito kay Ambot? Sa 7 Dwarfs ni Snow White, ikaw ang ika-6 na bansot? Ayos ka din eh, no? Yung style mo dati, 6 straight, pero yung height mo, sequence. So, sino ka niyan? Si Sequence. Nakaman natin si Sequence. Wala mo malakpan. Hoy, Magic Johnson! Seryoso? Sa laki mong yan, nagba-basketball reference ka pa, tropa? Pero napanood ko yung video mo, magaling ka magdala ng droga. Yung basketball court sa kanila nasa gubat, talaga namang nakakatroma. Pag lumay-up ka doon ng jelly, may sasabay sa'yo na cobra. Pero mabait naman daw sobra yung mga player, yun ang kanyang natitiyak. Lahat ng puntahan nilang court, di pa sila nasisibak. Paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dila silang itak, tanga-tanga. Kaya, paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dala silang itak. Sumali first time niya sumali sa liga. Kaso parang nawalan siya ng gana. Nagtatampo siya sa coach nila kasi parang di siya kasama. Papatapos na yung 4th quarter, yung playing time niya wala pa. Maya-maya lang nagpasikat o binax out na yung baka. Tangina kasi ng coach yung boksingero kung sino-sino player kinuha. Yung tito niyang si Buboy, ginawang point guard kasi magaling daw mang-agaw ng lupa. Kaya kung usapang basketball sa akin, maninig ka pa dutong. Ako mapabat. I'll be honest, marami akong naririnig through flip-top artists at ibang mga independent artists na magaling daw talaga si Kera. Marami nagsabi sa akin. Messenger pa yan. Sinabi nila, boss, magaling talaga si Kera mag-basketball. So, ang skill is matagal yan bago makuha. So, big plus pa rin. Battle Manubol game pangalan ko na paugong. Minsan ang pag-iimbento sa Battle Tour di yan nakakatulong. Tipong magbabasketball reference ka tapos hindi ka marunong. Kanyang ka. Ako, magaling talaga ako, pre. Believe nga ako sa sarili ko eh. Pinapalis-palis ko nga yung boss mo na yan. Eto, bumilib ako sa'yo nung kinampi mo si Mimak, pre. Nag-2-4-2 kayo, tas parang di kayo magkakampi. Ang inang iingay eh. Tapos yung intro niya, binubuhat ka lang ng multo parang isa buhay finals ni Romano. Tarantado. Handang mandamay ng walang kinalaman, ganyang kakadesperado. Duda ka sa husay niya dahilan ba't buhay niya na bago, lakas mo manghusga, buti sana kung kilala mo yung tao. Kaya dapat ang bibig mo ini-stapler na bro. Meron kang crab mentality, masyadong nagdidesperado. Pinupuna pa yung kaibigan kong mas better sa'yo. Ito ang ganti ko kay Romano dito sa cancer na to. Cancer. Bars. Ito ay anay ko kay Romano na dinis mo, brother. Di mo ko masisindak sa iyong Kenkoy power. Punchline ko, mispulang chemo, sweet ka dito. After nang hindi ka na umabot pa ng stage 2, cancer. First round nakuha, napakalino nakuha agad ni Kram yung round na yun. Tangina, kahit nag-show ako, bobo ka pa rin everyday. Nadamay ko si Romano, bakit? Kilala mo ba si Chelsea May? Yo, tangina, napakagaling talaga ni Kram. Sa labang to, kung parang minalamalas. Talagang natural yung kagiging komedyante nitong kamukha ni Ay de las Alas. Ning, ina mo! Eksperto ka sa panglalait, ang inakapangit ka naman. Tangina mo ka yan. Dapat naging mabait ka na lang. Kasi kung wala kang cap at shades,
Itsura'y yak sa stage. GF mo'y mala McGregor na na-COVID kasi yung Irish walang taste. Ang pangit pa ng placement ng mata. Wala pang bridge yung ilong niya nako. Sa sobrang lapad ng noo, pag ispilengin yan, may extra na o. Enjoy na enjoy mo yung panglalait kay Nikki na mali yung pinasukan na planeta. Alam na alam mo kasi pareho lang kayo ng mundong pinanggalingan, alien division. Pagmumukha nyo di na okay. Mga tamod ni Aklas na nabuo sa loob ng nanay ni Koki. Nung guesting mo kay Dog Brack, ang dry ng lips, kay pangit at wak. Sa sobrang dry, parang undo na nag-addict kasi yung lip nagka-crack. Walang pambili ng lip balm. Tong taong malakas manglait, kaya ka lang masakit magsalita kasi nga madalas may sugat ka sa labi. Sabi ni Zaki, wala kang magulang. Kaya pala nung na-mention mo ang cousin, uncle at niece, biglang nag-choke ka rin pa, Pips. Kasi habang binibitawan mo yung mga salitang yan, na-realize mo na wala kang relatives. Ang yung itsura pang nanggaling sa similya na low-class type, ako pogi. Kapintasan kulang ay, kulang hype. Trip pala nito, oo, yung brand nice. Pero kahit na ganun, kay merong orphan vibes. Tayo na tumutulong daw to sa community. Di niya lang binibidyo. Tang-ina, napakaangas. Di mo nga binidyo, kinang-ina ka, pinangalandakan mo naman sa podcast. Don't let your left hand know what your right hand is doing. Yan yung sabi sa Biblia. Yung pagbibidyo at pagpapahayag na tutulong ka ay walang pinagkaiba. Feeling mabait ang puta. Doon sa interview siya tinanong, sa over 10 years mo sa industry, ano mga napulot mong aral? Sagot naman ni Gago, paggawan ka ng mabuti, paggawan ka ng masama, gawan mo na mabuti. Yan ang turo ni tatay. Ang simple-simple ng tanong, pero para sa'yo mahirap men. Turo ni tatay ang puta. Anong akala mo sa tatay mo ha, hipapsin? Ang laki ng pinagkaiba ng tatay mo sa eksena, may pagkaboba ka day. Ang tanga-tanga mong sumagot, kaya marami sa iyong umay na umay. Alam mo ba yung pinagkaiba ng eksena sa tatay mo, bay? Ang tatay mo patay na, yung eksena buhay na buhay. Wow! Ano ba na? Ang laking personals yung ginamit ni Cancer. Maganda yung mga punchline niya sa first round, sa may first part ng rounds niya. Tapos parang nagda-die down. Tapos bumabawi siya sa ending ng rounds na yun. Sa tingin ko, meron siyang mga na-highlights na mga salita doon. Tignan natin gagawin ni Kairam. Kasi mga uniba nyo, pabalikin nyo na. Puking inang yan. Wala kang kwenta-kwenta kalaban, puking ang ina mo. Isa kang hangal. Dinamay mo pa yung tatay ko. Di ba yung lola mo nung bagyo natagpo ang nakabara sa kanal? Gago pa talaga. Gago to. Round 2 game! Nagsaliksik ako tungkol sa'yo. At nalaman kong nagtitinda ng gulay si Damuho. May promo sila na pag bumili ka ng 2 kilong ampalaya, may kasama ng puno. Pero alam nyo, mas malupit doon mga ma'am, sir. Pag bumili ka ng 10 kilong gulay, may kasama ng farmer. Malakas daw pangangatawan niya kasi lagi siya nag-uulam ng gulay. Kala mo talaga may choice siya no? Proud ka pa, Dong? Nakakapag-ulam ka lang ng manok pag yung tatay mo natalo sa sapong! Kaya kung ikukumpara ka sa akin, puta marami ka pang kulang. Magyayabang ka dito sa inyo, kabi-kabila mga utang, o baka kailangan ko pang iumpog yung bungo mo para lang matauhan, baka nakakalimot kang kalaban mo ngayon na sa pasarapan na ng ulam. Taga-bukid na ang lakas manglait sa sarili, gwapong-gwapo. Magsalamin kang hayop ka, huwag kang basta maniwala sa mama mo. Natural, sasabihin nun, pogi ka, produkto ka niya tanga ka talaga. Wala kang karapatang manglait. Hindi porke puging-pugi sa'yo nanay mo. Tol, okay lang manlait ng itsura basta may kisame yung bahay ko. Di ba? Facts lang. Di rin naman ako gwapo, tol. Kaya nga bumabawi na lang ako sa forma. Ikaw pangit ka na, kung manamit ka pa, parang ang helper ni Foreman, diop mo bay?
Taas kamay na nakapanood ng laban niya dito kay MP3. Meron, laban niya kay MP3. Pansin nyo, galit na galit po sa bading kasi na-stop pa siya ng 150. Ba't kasi pumayag kang send to Gcash, eh wala ka namang Gcash, tanga! Naisahan ka! Nakomportable sa bading kasi nga binibaby ka, bro. Hinahabol niya yung 150, talagang nag-iinaso. Pinangakuan siyang ipapadala sa Palawan, alam yung sagot ng piste na to? Bakit sa Palawan? Tagaliti ako. Tama talaga. Pero maiba ako. Nalaman ko yung birthday mo, pinahulaan kita kay Bruce. Sabi niya sa Martes daw, bandang alas 3, mababangga ka ng bus. Alam mo sino driver? Si Boss P. Bus! Mag-ingat ka! Putang ina ng karisma mo no? Lapitin ka ng sasakyan. Di ba kamakailan lang sa Cebu, nasagasaan ka ng van? Kawawa ka naman. Pero ngayon, mas madadama mo ang sakit hanggang magsisi ka na bay. Hilaw ka pa sa ganito, wala kang linyang pamatay. Kalunos-tunos ng malamang ang sasapitin ng waray pagkakuha ng W at ang matitira, agoy. Kaya sige Kefler, galingan mo nang magsinungaling. Kala ko ba madali yung ganito o bakit di mo gawin? Kaya yung ilusong matalo mo ko, tumigil ka men. Welcome sa unang salang mo ng isa buhay na alam kong huli mo na rin. Sa tingin ko, mas maganda yung game plan ni Kenser. Mas unique siya, mas intense, mas malakas yung impact nung ginamit niya mga salita doon. Pero mas crowded yung ginawa ni Kairam. Ibig sabihin, mas marami siyang punchline na binibitawan na personally na tumatama talaga kay Kenser. Even though, kahit ganun, sa tingin ko, nalampasan ni Kairam yung intense na binigay ni Kenser. Kasi kung sa totoosin lang, pwedeng manalo si Kenser sa second round kasi mas intense yung binitawan niyang bara. Pero dahil marami ginawa si Kairam, natabunan yung bagay na yun. Pero kung ako tatanungin personally, pwedeng makuha talaga ni Kenser yung second round. Pero dahil sa preference ko na sa tingin ko, mas maraming binitawan si Kairam at natabunan niya yung sinabi ni Kenser, bibigay ko kay Kairam. So, na-landslide si Kenser. Pero personally, kung ako talaga magde-decide, siguro nakuha ni Kenser yung second round. Base sa intensity ng mga punchline na yun. Pero, kung sa live, makukuha ni Kairam talaga yun. Tuloy natin. So, kung pinapanood ko siya ngayon, na overpower ni Kairam si Kenser. So, na-landslide na si Kenser. So, ang panalo na dito si Kairam. So, bawi na lang si Kenser next time. Pero sa pagkakarinig ko, sa pagkakasuri ko, mas intense yung ginamit na punchline ni Kenser kaysa kay Kairam sa second round. Pero tingnan natin yung third round. Veteranong pang-rookie ang galawan. Di ka dapat nahangaan. Verse mo pang 1 minutes lang para sa iyong kaalaman. Kasi lineback ka ng lineback, arsenal mo ay yan lamang. Kung susuriin kalahati ng rounds mo ay dating sulat ng kalaban. Kasi kung mang lineback, grabe. Binibigkas, isang buong stanza, walang yak. Style niya, 6 bar set up. Yung 4 linya ng kalaban, 2 galing sa kanya. Totoo din yun kaya nga sa tingin ko, I'm very proud na nagbago si Kairam ng ng game plan niya. Kasi dati ganun talaga si Kairam which is, aminado naman si Kairam sa ganun. Pero ngayon, kalaban ni Kenser si Kairam. Sa tingin ko, makabagong Kairam. Kahit banggitin pa ni Kairam yan ngayon, outdated na kasi nilalaban na kanya sa paraang alam niya talaga. So, tuloy natin. Gumawa ng sarili na ideya para sa'yo ay mahirap. Kung si Delo hari ng ribat, ikaw hari ka ng recap. Wow. Pangina neto, hinamon ako ng pustahan sa Reddit. Ikaw pala ay babad doon. Pasensya kung di ako sumang-ayon ha. Huwag ka nang masadklong. Hindi ako confident kaya di ako pumalag doon. Sadyang di lang talaga ako nagsusugal kasi sabi ni mama, bad yun. Bad influence ka sa mga bago Ang iyong utak pakilinis. Di ka pa nagtanda nang dahil sa sugal-sugal na yan, naaway si Enigma na Apex. Sabi niya, kung kumpiyansa ka sa sulat mo, lagyan natin ng pusta. Anak ng puta. Nang dahil sa sugal na yan, napagkamalan si Arik na walang paki sa kultura. Pag-usapan naman natin yung Mick and Chill. Tandem parang siso. Ba't ko yun nasabi, Brad?
Kasi yung moth laging nasa top. Kasi tong partner pabigat. Pag nasa stage na yung Thomas, Boy Scout, siya ay laging handa. Ikaw wala pang titulo, madalas nang magpabaya. Nung laban nila ni Nikki, kay nangodi ko pa. Kay nag-cheat sa labanan. Joke-joke lang ni Arik yung Basura Division, tinutuo mo naman. Kaya di nire-respeto. Galawan mo kasi kadiri. Tamad mag-ensayo ng maigi. Paanong bibigyang respeto tong di kayang bigyang respeto ang sarili? Nag-choke kay Kamandag. Nag-choke kay Kamandag. Si Mark wala nang madura. Kapa siya ng kapa. Saan daw yung bara napunta? Na wala ka ng tuluyan, sa tagahusga. Paano naging chilyonero tong walang makapa sa bulsa? Wow. Sabi niya sa Taiwan, sipag lang mga kap, mahalin ang ating trabaho. Nanggaling pa talaga sa taong panay choke pag nasa entablado. Ang inang yan, Sumpa Angels eh. Nasa entablado. Tong bitch ng lahat, kahit sino na lang tinatawag na boss malalato, nakakatawang nauubusan ka ng bala kada battle kahit marami kang amo. Time. Wow. Tingnan natin gagawin ni Kira. Kasalanan mo to, sinali mo. Tama ba? Gagi ka. Alam mo ba kung pinasok mo, pre? Ay, nung kutubig, puking ina ka. Hayop na to, ano pwede magsasabi mo, tol? Hay, nako! May napanood akong laban ito sa Cebu at ang sabi niya, yung mga crowd daw sa Manila, pag di ka sikat, di ka papaboran. Sa pinakita mong rounds kanina, tol, mukhang tama ka naman. Kasi, hindi ka sikat, cancer! Kung hindi nila gets yung jokes mo, wag mong isisi sa kanila, tanga ka. Next time kasi, mag-isip ka ng jokes na lahat sila matatawa, di yung ikaw lang masaya. Selfish ka eh. Sinisiraan mo yung crowd ng Manila para sa crowd ng Cebu, maging okay ka. Di mo namamalayan yung mga tao na mismo nakakapansin na OA na. Bibigyan kita ng lohika. Subukan mo tong intindihin. Kunyari, chef ka, tapos di nasarapan sa luto mo, sinong sisisihin mo? Yung tumikim? Ano? Nakuha mo ba yung logic? O kailangan ko pang pigain ang iyong utak? Ang punto ko, wag mo isisi sa mga yan, yung mga wak mo na sulat. Payag kayo, bias kayo. Tanga advance lang makinig yung mga yan. Kasi nga madalas yung flip-top event dito sa Manila. Mas gigil lang yung crowd sa Cebu at Davao kasi yung flip-top event doon, bihira. Kaya bakit kailangan mo manira? Ganyan ka ba kawak na... Ang ganda ng pagkakadesenyo ni Kiram ng ng topic niya doon eh. Kasi parang sinasabi niya, kaya mas good yung crowd sa probinsya. Kasi minsan lang yun yung mangyari. Kaya sabik sila sa bagay na, which is may katotohanan. Nabaril si Cancer doon. Hindi na-appreciate ng crowd, pero malaking bagay yung sinabi ni Kiram. Dito sa Manila, parang lagi tayo sabi nila, lagi silang nakakarinig ng mga laban, so parang hindi mo na sila mapiplease sa simpleng mga linyahan. Kailangan talaga mabagsik ka talaga. Hindi lang basta salita, performance din at saka stage presence din, package ka dapat. Kasi kung magre-rely ka lang sa punchline mo, wala na eh. Para sa kanila, performance is everything. Tuloy natin. Artist? Laking bagay na. Para makakuha ng crowd reaction doon, out of nowhere, sumigaw siya ng, si Boss Arik nga, si Lahit! Kita mo? Tawanan? Kahit hindi mo naman talaga yung sinabi, napaniwala ko sila. Nalaman mo tuloy kung gaano kadaming tao dito yung hindi ka kilala. Ang totoo talaga, kinulata ka ni Zero MB, di mo nagawang magpaka-astig. Sa Zero MB nga, di ka umubra, ano pa sa RAM na dinawawalan ng gig? Kami na neto, nakasali lang kasi ng isa buhay, feeling mo sumakses ka na eh. Hindi mo alam, step by the step yan. Yung makalaban mo lang ako, sumakses ka na eh. Bye! Hindi porke nakasali ka ng tour na magpipiling-pilit ka. Tanga-tanga! Wala lang talagang ibang Tagaleteng magre-representa. Tagalete din naman ako. Nalipat lang ako ng Cavite pero yung pangarap ko di ko tinigil. At
At sa pangarap ko na yon, sinigurado kong walang makakapigil at mas lalo ako nang gigil. Pero kung di ako lumipat ng Cavite, baka wala kayong karir ni Mimak. Tanga ka. Kasi sabi ko sa'yo. Tapos ipagyayabang mo dito na matapang ka kasi waray ka. Baka pag sinugod tayo dito, isa ka sa mga hindi pumalag. Ako, wala akong takot na pupunta ng China para sigawan sila ng "Where is the love?" Wati mo rin kasi mga tropa mo, boss. Ito rin eh. Kaya kung usapang Leyte lang, ako ang pinakaunang taga Leyte na nag-represent sa flip-top. Probinsyanong napunta sa Manila kasi nga malaki yung income pero di ko tinigil yung pangarap. Hanggang ang tagumpay ay makapture na maging makasaysayan ang pagbabalik ko sa Leyte na parang General MacArthur. I shall reborn to be fight. Kaya babala sa lahat ng mga kabracket ko, lalo sa yung excited na manalo. Kahit kanino mapunta yung bet, wala pa rin naman magbabago. Sa inyo na! Oo, hinahangad, pero di ko hinahabol yung kampyonato kasi ang maging paborito ni Boss Arik, dun pa lang, panalo na ako. Na-landslide si Cancer sa first and third round para sa akin dito sa reaction video. Pero definitely nakuha ni Cancer yung second round. But first and third round, na-landslide si Cancer. Ganun pa man, it's a good game. Laking bagay na. Left up, second side, 14. Cancer versus K-Ram against Mabestos. Dapat tayo, guys. Para sa kanila pareho. Tingnan mo nga pala sino yung mga kalaban nila. Boto ng Urado, 5-0. Mga kalaban, ang panalo sa Lip Travers Aubrey. Pagayay tayo lahat para kay K-Ram. Shit. Sayang. K-Ram versus ano na, Deep Crop. Ayun. Sana hindi siya nanalo. Nabi boss, yan, gusto ko lang pasalamatan ng Jill Nero, Brad 490s, Chillionaire, syempre kay Boss JP, kay Boss Racing Kampanya, Madam Erlin Chow, love you all. Yeah, shoutouts, Baby Zane, Andrea Ray, Bless Cartel, Region 808, Crystal, Blue Cheese, and Fake. Abangan ang aming pop-up sale dun sa Tacloban. Malinaw naman K-Ram. So, ganun pa man guys. Maraming salamat kung nagustuhan ninyo yun guys. Hopefully, ma-share ninyo, ma-like ninyo yung video na yan. Ganun pa man, galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mabigyan nyo mga tao ng paligid sa inyo, tigil sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibe Project, kalad dyan, bibigyan ko siya ng 10. Peace out. Congratulations kay Kira.